Ano po ang inyong mga rekomendasyon na nakikita bilang bahagi po ng panawagan sa pamahalaan na rin ng paghahanda po natin dito sa El Niñong sinasabing posibleng maging super El Niño pa talaga? Yeah, ano naman 'no, bale hinintay natin yung June talaga para mag-start ng, itong, magtanim ng palay and majority siguro, instead of, magpunla pa, baka direct seeding na lang 'no. Yun ang isang, nakikita natin. Dahil, alam naman natin yung fuel, ang laki ng tinaas pa rin maski, bumaba na, Hmm. mas mataas, almost ano pa rin, 65% to 70% higher than, nung, hindi nagsimula yung giyera. Oh, siguro para maunawaan ho ng higit pa ng mas marami, pagka ganitong El Nino ang pinag-uusapan, ano ba talaga yung nakikita niyong pangunahing banta sa sektor ho ng ating pagsasaka? Yeah, well, kung kulang yung tubig talaga, mahirapan talaga magtanim ng, palay 'no. Yun ang isang challenge and, of course, yung, alam natin na, kung mag-start ka ng maaga, malaki talagang gastusin na kung nag-start ka ng May na magtanim, yung 30 days na, taniman 'no, Oh, gagamit ka ng almost ano, ah, yung, kurdo aabot ng additional, 30,000 no, hmm. per hectare. So, yung dating, 15,000 na, presyo ng fuel, aabot ka ng 30,000 kaya kaya naghihintay talaga yung magsasaka na umulan para mag-start ng, pagtanim. Pero ang tingin naman natin ano, pagdating ng June, yun, dun natin malalaman kung, paano yung, pagtanim ng ating mga magsasaka. Oh, kung alternatibong pamamaraan po naman ang pag-uusapan sa patubig, lalo na kung sasabihin natin tuyo na po, mga tradisyonal na kanal, mukhang ang isinusulong ho ninyo dyan sa Sinag, ano ho, yung paggamit po ng solar powered irrigation system, yung SPIS, ano ho, gamat gumagamit ang pamahalaan ng mga shallow tube well at water pump sa mga estratehikong lugar, pero bakit nga ba SPIS ang tingin nyo mas dapat? Yeah, yung ano, mas malalim na pagkuha ng tubig 'no, yun ang Hmm. isang, kailangan talaga, yung suporta ng ating government. Kasi yung, ang ginagamit kasi natin yung dalawang tubo baka dun sa farm baka hindi kaya, 'no. So yun Hmm. ang isang, puwedeng, tumulong pumasok ang ating government kung mas malalim siyempre 'pag malalim, medyo malaking gastos. So with that, yun ang puwedeng, pumasok ang ating gobyerno. Oh, pero bang rainwater harvesting, makatutulog din ho ba ito ngayon? Ah, yung ang ano natin is ano, importante talaga yung, Hmm. patubig 'no, Hmm. dun sa palay. So, makakatulong 'yan pagka maibigay yung, sapat na patubig dun sa taniman. Oho. Ah, ah, bakit daw ho binibigyang diin yung groundwater recharging bago daw po sumapit yung El Nino? Yeah, yung ito is ano, kailangan talaga na, tutukan ito 'no, Oh. para at least, hindi maputol yung ating mga taniman, hindi mabitin ang ating mga tubig na pumunta dun sa farm. Oh. Sobra-sobra po yung gumagamit ng bomba, sa ilalim mo ng nanggagaling ng lupa yan, posible nga talagang kapusin pa, no? Yeah, kaya kaya ano, yung, water table na, kinukunan, bumababa yan 'no. So, yung level, dun sa second level na kunan medyo mas, safe sa Oh. ating mga magsasaka kaya yung pump na
Kung solar pump ang kailangan, medyo mas malalim ang kukulan, hindi yung mas Oh. mataas na water level. Eh, yung meron pong ganyang El Nino na usapin, Kasendo, ano ho, anong nakikita niyo yung mga pwedeng pamamaraan para mapigilan po yung rice price spikes tinatawag? Anong nakikita niyo mga rekomendasyon? Yeah, yung subsidy sa ating mga pataba, alam natin yung pataba ay ang laki ng tinaas. No? Oh, grabe. And of course, itong solar irrigation, kung may tulong natin sa ating mga magsasaka, makakatulong yan. No? So yun, dalawa ang pwedeng pumasok ang ating government para matulungan ang ating mga magsasaka. Oh. May mga ilang pumapasok na tanong, Kasendo. Bakit daw ho tinututulan ng Sinag yung pagbaba ng taripa sa mga iniaangkat na produkto bilang tugon po sa El Nino? Yeah, yung protection kasi ng ating mga magsasaka kung yung tariff collected may bigay sa ating mga magsasaka, malaking tulong yun. No? Kung sana nung last year naibigay yung total amount na 40 bilyones. Ito, nakaprepare sana tayo itong taon na ito. No? Mas malaki ang tulong na mabibigay sa mga magsasaka. Kung bubaba yung taripa, talagang bababa yung collection ng mapunta sa ating mga magsasaka. And of course, yung presyo ng import, kung makita natin, mas mababa kaysa yung presyo natin dito sa harvest ng ating palay. No? So, importante yung protection sa ating mga magsasaka. Kasabay ho nung El Nino ay yung mataas na presyo po ng krudo. Ano yung nakikita niyo mga bagay-bagay o mga paghahanda ng ating magsasaka kasi inyo sa grupo sa Sinag? Yeah, yung fuel kasi ang laki ng impact. No? So, hinintay pa rin natin kung yung fuel subsidy may additional na mabibigay sa ating mga magsasaka. So far, yung pinaka inaano natin is yung direct seeding pa rin, no? Itong taniman para at least mas patipid dun sa traditional na may gagawin mo pang punlat tapos At siguro kasi kung sakasakali, maiinggan nyo pa rin ho natin yung ating mga magsasaka na magtuloy sa pananim. Kung yung mga fuel subsidies na at yung mga diskwento sa inputs ay talagang kaya pa rin ibigay. Yeah, pwede. No? May chance pa rin. And nakita naman natin na yung severe na El Nino is November. Kung makatanim tayo ng June, by October, baka harvest na tayo. So, hindi masyadong malaking impact sa atin taniman itong panahon na ito. Okay. Ano ho pananaw ng Sinag? Sa supply po ng presyo ng abono, yung mga fertilizer, sa panahon po ng El Nino, mabigat ito, nagsabay. Yeah. Ang world market medyo bumaba ng konti, no, Kahiro. So yung dating in-expect natin na 3,000 pesos, hopefully bumaba ng 2,500 pesos yung urea. And bumaba pa, no, this coming June para at least yung gamit ng pataba medyo bumaba ng konti. Pero of course, compare natin dun sa before war, ang presyo lang nasa 1,600, no? Mataas pa yung presyo. At least bumaba ng konti. At kasabay ho niyan, mukhang may panawagan din ho kayo sa DA na dapat yung mga bono tsaka yung mga bini, rekta nang ibigay sa mga kooperatiba para wala ng red tape, para hindi maantala yung mga pagpupunla. Yeah, yung yung card na sinasabi ng ating kalihim na si Secretary Chu Laurel, hopefully maibigay kaagad
para yung cash na makuha nila, sila nang bumili ng pataba, no? Ito is makakatulong sa ating mga magsasakayan. Oh. Sa tingin ninyo, Kasento, bakit to sinasabing mapanganib para sa ating bansa? Mapanganib sa Pilipinas, yung pong umaasa na lang tayo sa global market tuwing may El Nino. Kasi siyempre sila apektado rin eh. Uunahin nila yung mga kababayan nila, hindi rin mag-release sa mga pagkain yan eh. Yeah, of course, yung mga countries na nag-export, prioridad yung sarili nila ng bansa, no? Oh. Than other countries. So tayo dapat preparado din tayo dito sa ating bansa na magtanim para at least may sarili tayong pagkain. Oh, food nationalism, iiral talaga yan. Pag talagang merong kakapusan sa supply, awat mga bansa, kanya-kanyang tago muna yan. Kanya-kanya munang sabihan, kanya-kanya muna. Yeah, kaya yung atin Pangulo, yung assurance ng Vietnam na magbigay ng bigas sa ating bansa, malaking bagay yun, no? Yung preparation na magkaroon ng problema. Yung presyo, secondary na lang yan. Kung may pagkain, mas importante pa rin. Oh. Siguro, Kasendo, ano bang maipapayo ho ninyo bilang eksperto na rin sa mga usapin na yan? Ano masasabi niyo para hindi tuluyang mawalan ng kita ang bukid? Ano ang dapat gawin? Lalo na ngayon nasa El Nino pinag-uusapan. Yeah, ang ano natin, yung support ng presyo pa rin, no? Hindi bumagsak na lower than 23 pesos yung harvest. Hopefully, yung fresh harvest nasa 23 pesos, yung dry umabot ng 25, no, sa farm gate price para matuloy-tuloy ang pagtanim ng ating mga magsasaka. Oh, at masiguro natin dapat bantayan dito, Kasendo, yung ilang mga mapagsamantalang negosyante na samantala ginagamit yung tinatawag na El Nino scare. Sabihin bababa ang kalidad ng mga ani, pabaratin na rin nila yung presyo sa farm gate. Yes, ang ano naman natin so far itong this March and June, medyo magandang presyo ng ating palay. Hopefully yung calibrated import pa rin, no, maayos para hindi dagsa yung pagpasok ng imported rice para at least hindi bumagsak yung presyo ng palay. Magigpit pa rin po sa market monitoring at price control, ano? Yeah, yung presyo naman na sinet ng ating government na 50 pesos, fair naman yan, no, sa local producers, and of course yung imported nag-i-import, dapat mapatupad yung 50 pesos na cap na nagawa dun sa imported rice. Yun po. Sendo, sige po, marami pong salamat at sa mga inputs niya, maraming salamat hanggang sa muli magkaugnayan po tayo. Stay safe. Igan mo na yung breakfast mo, zumba mo. Salamat, Kasendo. Magandang umaga po sa inyo. Thank you, Kahiro. Magandang umaga. Salamat si Engineer Rosendo ng Sinag, ating kaugnayan. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.